Sabi doon sa video na napanood ko, yung wealth daw unang papasok dito sa mind natin or sa utak natin bago pumasok sa ating bulsa. Ibig sabihin, bago daw tayo umasenso o yumaman, dapat meron tayong tamang mindsets. Alam ko, lahat tayo excited pagdating ng sweldo, tama po ba? Pero paano nga ba natin ito dapat hinahawakan at minamanage? Today, pag-uusapan natin ang tamang mindset sa paghawak at pag-manage ng ating sweldo. Ready na ba kayo? Hi Dreamers! Hi everyone! Ako nga pala si Nel Sembrano Lontok. Dati akong accountant na ngayon ay isang online entrepreneur and financial educator sa IMG. Dito sa channel ko, nagbibigay po ko ng personal finance tips for beginners at mga tips paano ba ako nagkaroon ng time freedom doing the mission of IMG. Kung sa tingin mo makakatulong itong channel ko sa'yo, consider mo na mag-subscribe at click mo yung notification bell para updated ka every time na meron akong bagong video. Number 1. Do not save what is left after spending, but spend what is left after saving. Dapat ang mindset natin, bago pa lang dumating ang sweldo o sahod natin, yung sweldo, alam na natin saan dapat ito mapunta. Kaya mga best, mahalaga na meron tayong plano sa bawat perang pumapasok sa atin. Kasi di ba ang hirap yung sweldo mo parang bulalang, bigla na lang nawawala. Dapat meron kang budget at dapat kasama sa budget mo yung savings and investment mo. Dati nahihirapan din ako makaipon kasi hindi ko inuuna yung pagtatabi ng pera para sa savings and investment. Bagkus, inuuna ko yung mga bills, groceries, shopping. Tapos kapag may natira, yun lang yung naiipon sa bangko pero madalas wala naman natitira or sumasakto lang. Kaya nung natutunan ko kay Brother Bo Sanchez yung abundance formula wherein dapat daw 10% ng income mo mapupunta sa tithes, pwedeng 10 to 20% ng income mo mapupunta sa savings and investment, tapos yung natitirang 70% ay para naman sa basic needs and wants mo. Nung nalaman ko yan, mas madali akong nakaipon. Later on, binago ko yung strategy ko sa pagbabudget. Instead na percentage yung pagbabasihan ko ng pagbabudget, nag-set na ako ng certain amount para sa savings and investment kasi hindi naman po fix ang income ko since hindi ako employed and now a full-time financial educator sa IMG. Simple lang itong mindset na to pero malaki ang impact talaga sa finances namin. Para kang may mapa na sinusundan. Hindi ka maliligaw at mabilis ka talagang makakaipon. Number 2, magkaroon ng abundance mentality. Hindi ako nagtitipid dahil natatakot akong maubusan ng pera. Natutunan ko na yung basic knowledge about money, personal finance is not the only ingredient para maging mayaman or umasenso sa buhay. Ang pagkakaroon po ng abundance mentality played a big role sa wealth creation. Halimbawa, sa pag-eliminate ng unnecessary expenses, importante yung intention mo. Bakit kailangan mong magbawas ng gastusin? Kung ang intention mo, bakit ka nagtitipid or nagiging masinop sa pera ay dahil gusto mo ng simpleng buhay or minimalist life, okay yon, positive yon. Maganda ang intention mo. Pero kung ang intention mo, bakit ka nagtitipid ay dahil baka maubusan ka ng pera, natatakot kang maubusan ng pera kaya ka nagtitipid, pangit ang ganong mindset. Negative yung intention na ganon kasi ang mangyayari, mas lalo kang mauubusan ng pera kapag ganon ang mindset mo. Kasi nga, may fear or may takot na involved. Paniniwala ko to ha, pero pwedeng iba ang paniniwala mo. Basta natutunan ko na maging conscious sa mga beliefs about money. Una ko kasing binago is yung limiting beliefs ko noon about pera. Panoorin mo itong video na to na nakikita mo sa screen mamaya para mas maintindihan mo pa yung ibig kong sabihin. Number 3, mag-focus na pataasin ang income. Kung nagawa mo na lahat ng mga basic strategies and techniques para makaipon ka, like nagbabudget ka, gumagamit ka ng envelope system sa pagbabudget mo, tapos nag-eliminate ka na or nagtanggal ka na ng mga expenses, even non-negotiable expenses mo. Pero sa tingin mo, nahihirapan ka pa rin ma-manage ang sweldo mo, nagkukulang pa rin or sumasakto lang. Baka panahon na para pataasin mo yung income mo by using your spare time at magkaroon ka ng ekstrang pagkakakitaan. Kung ayaw mo mag-sacrifice yung lifestyle na gusto mo, like gusto mo, nare-reward mo yung sarili mo sa pagkain sa labas, pagbili ng mga branded na sapatos or damit, nakakapag-travel ka once a year, mag-focus ka na pataasin ang income mo para hindi naman din magsasacrifice ang ipon goals mo at syempre yung future mo at ng pamilya mo. Halimbawa,
based on your financial blueprint. Kailangan nyong mag-invest ng 20,000 pesos monthly for your retirement para sa edad na 50 years old ay pwede na kayong mag-retire. Instead na magtipid ka o masacrifice yung present lifestyles and goals mo, pataasin mo yung income mo. Kasi kung kulang ang sweldo mo sa ganong lifestyle, edi hanap ka ng racket, part-time business, para diba, na-enjoy mo yung buhay mo ngayon pero hindi naman magsasuffer yung future mo dahil nag-YOLO ka ngayon. This is our mindset. Ayaw din naming i-deprive ang sarili namin dahil nakafocus lang kami sa future. Enjoy now and enjoy later, diba? Ang solusyon, maging madiskarte, mag-aral ng mga high-paying skills para tumaas ang value at magkaroon ng maraming opportunity to earn more. Number 4. No to inflation lifestyle kahit lumaki na ang income mo. Ito madalas ko naririnig sa mga nakakausap ko. Dati-rati daw maliit lang naman yung sinesweldo nila pero napapagkasya nila yun. Pero bakit daw nung lumaki na yung sweldo nila or kinikita nila, nahihirapan pa rin sila makaipon at madalas negative pa o kinakapos pa? Ano kaya ang dahilan? Dahil yon sa inflation lifestyle. Ibig sabihin, dahil tumaas na yung income, tumataas na din ang level ng paggastos. Given na syempre yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Pero aminin nyo, diba? Dati-rate, nakakapagbaon pa tayo ng pagkain kapag pumapasok sa trabaho. Pero dahil lumalaki na yung sweldo natin or sahod natin, hindi na natin nagagawang magbaon ngayon at madalas kumakain na sa labas. Walang masama kung paminsan-minsan, pero kung malaking porsyento na ng sweldo mo ay napupunta na sa eating out, ayun, pag-isipan na natin kung tama pa ba na gawin natin yun. Again, hindi ko sinasabi na wag natin i-reward yung sarili natin or tipirin natin yung sarili natin. Pero mahihirapan ka talaga makaipon yan kung mas malaki pa yung tinaas ng lifestyle mo kaysa sa tinaas ng sweldo mo. Number 5, unahin ang pangunahing gastusin. After mong maitabi ang binudget mo for savings and investment na sinabi ko kanina sa mga naunang tip ko, lagi nating tatandaan, unahin muna ang mga pangunahing gastusin tulad ng bills sa kuryente, tubig, renta, at syempre, pagkain. Isama mo na rin yung allowance mo sa transportation. Huwag mo nang unahin yung mga bagay na pwede namang ipagpaliban. Kung may sobra after ipon at investment at mga basic needs natin, mga bills at gastusin, ayan, pwede mo nang i-reward ang sarili mo. Hindi ka nakakapusin bago pa dumating yung sweldo. At lalong-lalong hindi ka magkakautang. Ganyan dapat ang tamang pag-manage ng sweldo. Kasi kapag nauna mong binayaran or binadgetan yung mga needs mo or yung mga pangunahing gastusin nyo or pangangailangan, mas madali mo nang maibudget yung natitirang pera para sa wants and iba mo pang gustong bilhin. Naalala nyo ba yung lumang paraan ng pagbabudget gamit yung mga sobre? Malaking tulong sa amin yan kasi yan mismo ang gamit namin na tool sa pagbabudget. Ito yung tinatawag na envelope system or cash stuffing. Simula pa lang ng buwan, nilalagay na namin yung nakalaan na budget sa bawat kategory ng gastusin. Sa ganitong paraan kasi na pagbabudget, nalalaman na namin kung nag-overspend ba kami. Kasi kapag nauubos na yung laman ng isang sobre, it means stop na doon sa expenses na yun. Effective to para makontrol ang paggastos at makaiwas sa overspending. Number 6, maglaan ng pera para sa healthcare, insurance, and emergency fund. Lagi nating tandaan, hindi lahat ng oras ay okay tayo financially. Isa sa emergency na pwede nating ma-experience ay yung pagkakasakit. Buti sana kung simpleng ubo lang yan or lagnat lang yan. Pero minsan, sa di natin inaasahan na pagkakataon ay pwede tayong ma-ospital. Mahalaga na meron tayong healthcare. Tapos kung breadwinner ka at merong nakadepende sa'yo na pamilya mo, mga mahal mo sa buhay, importante din na meron kang life insurance kasi kung sakaling worst thing ang mangyari like mawala na tayo, meron may iwan sa kanila at makakapagpatuloy pa rin sila sa buhay. Mahalaga din na may emergency fund tayo na kaya tayong suportahan ng at least 3 to 6 months kung sakaling mawalan tayo ng trabaho o magkaroon ng mga biglaang gastos para di tayo mangungutang at may stress ulit. Number 7, pag-aralan ng tamang paraan ng pag-i-invest ng pera. Meron tayong 3 stages sa buhay. First stage, we are working for money. Ito yung meron tayong active income. Second stage, we are working for money and at the same time,
money is working for us through our business and investment. And then the last, yung third stage, yung pera na lang ang nagtatrabaho para sa atin dahil physically, syempre hindi na natin kaya magtrabaho dahil pwedeng matanda na tayo or retired na tayo. Syempre, para magawa natin na makapunta tayo dun sa third stage, yun yung ating goal, kasi doon naman tayo lahat papunta, diba? Importante na matutunan natin ang tamang paraan ng pag-i-invest ng pera dahil hindi po sapat na nag-iipon lang tayo sa bangko. Isipin mo, gaano katagal lumago ang pera mo sa bangko sa sobrang liit ng interest. Alam ko, minsan natatakot tayo mag-invest kasi baka malugi, pero hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan. Kaya importante na mag-invest tayo sa financial literacy. Mag-attend tayo ng seminars, manood ng webinars, or magbasa ng libro. Start small, mag-research, at matuto. Hindi naman kailangan malaki agad ang ilabas na pera. Sa IMG nga, merong isang benefit doon kapag member ka ng IMG tulad ko, magagawa mo makapag-invest sa mutual fund for as low as 20 pesos. Subukan mong matutunan. Ang importante, matuto tayong mag-grow ng pera natin para hindi lang ito basta natutulog sa bangko. Kung hindi ka sigurado kung saan mo i-invest at ilalagay ang pera mo, huwag ka matakot na magtanong sa mga eksperto o yung mga taong pinagkakatiwalaan mo. Hindi nakakahiyang magtanong. Mas nakakahiya yung magkamali ka, tapos naloko ka pa dahil lang ayaw mong humingi ng advice. Ang tamang paghawak at pag-manage ng sweldo ay hindi lang tungkol sa disiplina, kundi tungkol din ito sa tamang mindset. Simulan natin sa malit na pagbabago at eventually, makakasanayan din natin ito. Tandaan, lahat tayo ay may kakayanang umasenso basta meron tayong tamang mindsets at action. By the way, meron kaming free webinar kung saan tinuturuan namin ang mga Pilipino ng tamang paraan ng pag-iipon at pag-i-invest. Kung gusto mo magkaroon ng free access, i-message mo ko sa FB page ko na Nel Sembrano or email me sa nelsembrano.cs@gmail.com. I-message mo lang yung salitang ipon para alam ko na gusto mo magkaroon ng access sa aming free webinar. Nakatulong ba ang video na to sa'yo? Ma-appreciate ko if you comment kind words below at i-share itong video na to sa mga mahal mo sa buhay. Para matulungan din natin silang magkaroon ng tamang mindset sa paghawak at pag-manage ng perang pinaghirapan nilang kitain. Kung marami kang natutunan sa video na to, sigurado ako na makakatulong sa'yo itong mga videos na nakikita mo sa screen. Yan ang next na panoorin mo. Always remember to learn new things every day, do what you love, and enjoy life. See you again in another video.